Magandang araw na naman ho sa inyo lahat. Masaya lang. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas at ako rin ang pambansang musicologist din ho ng Pilipinas. Kaya kung may mga katanong ho kayo basta sa Kalakan, ang dami ho. Ayan. Left and right ho natin, pati sa kabilang bar. Ang dami ho niyan ha. Nadagdagan pa ho tayo, nadagdagan ng mga stocks ho dito. Ano? Yung mga dati kong followers, baka naman napapanood nyo, follow nyo naman ho ako. Ho. Kasi nahakat black ho tayo. No? Shoutout kay, kay Col Labansa, punta kami dyan. Nila Brother Robert, shoutout. Oo. Ayan. At kaya kung may tanong ko kayo, mga mixing man yan, ano ho ba yan? Mga something na history ba yan? Or may benefits ba ang mga Kalakan? Sasagutin ko kayo, ako ho bahala. Ako. Wala ko kayong iintindi sa bagay na yan. Ano po? Okay? Ayan. Tapos, wala na. Okay, di pag-usapan na ho natin topic natin. Okay. Ano ba ang topic ho natin ngayong araw na ito? Okay. Pumunta naman ho tayo sa bansang Scotland. Sa UK na naman. Kasi alam niyo kasi, para ho sa akin, my own analysis. This is my own analysis. Pinakamarami ho kasi stock dito ay Scotch whiskey. So, sa dami ho ng Scotch whiskey, kaya marami ho tayong mapag-uusapang Scotch whiskey. At inya ho ang nakadesign ngayong araw na to. Ito ang tinatawag na monkey shoulder. Sino ang familiar sa monkey shoulder? Ayan, baka hindi ho, monkey na literal o literally, hindi ho. Monkey shoulder, yun lang ang pangalan na itong uri ng whiskey. Okay, ito ay isang Scotch whiskey. Pag sinabi pong Scotch, meaning galing sa Scotland o sa United Kingdom. Ano po? Blended malt whiskey kung tawagin ho to, Scotch whiskey. When you say blended malt, ano bang meaning? Blended malt, may single malt. Pag blended malt whiskey ang sinasabi, ang nakalagay ho dito sa label ng mga Kaalakan, meaning po niyan ay ibig sabihin may mga added or may dagdag na sa fermentation and distillation. O kaya nga hindi nakalagay na single. Pag single, ibig sabihin nag-iisa. Ito, pag blended, meron pa ho siya mga karagdagang more to. Ibig sabihin na sa fermentation and distillation. Okay, sino ba ang founder ho nito? Sikat na sikat ho na mga founder ho ng mga Scotch whiskey, si William Grant and Sons. Kasi pati anak ho niya. Paano ho wala iniwan kay Johnny Walker? Kailan ba ito nalans? Kailan nalabas? Noong pong 2003. Okay, paano ba ginagawa ito? Isa na ba gawa? Ito'y gawa ko sa grain, water, and yeast. Fermentation and distillation. Ganun po ang proseso sa paggawa ko ng mga whiskey. And any kind of spirits, ganun naman po talaga. Okay, yan po ang istorya ng itong monkey shoulder. Okay? Baka babanggitin nyo, alcohol content. Ang mga alcohol content lang mostly, naka-standard po yan ng mga 40% alcohol by volume, times 2 yan. Magiging 80 proof, mostly yan, mga 80 proof po yan. Okay? Ayan. Ano ba gagamitin natin baso? Highball glass, Collins glass. At syempre, lalagyan lang ho natin ng pineapple juice. 3 kinds of juices gagawin natin. Napakasimple lang natin gagawin. Yung juices na ilalagay ho natin ay makikita nyo lang sa mga tindahan. Pwede ho kayong bumili kahit sa bahay nyo, makita nyo. Una-una natin ilalagay, pineapple juice. Ang pineapple juice, sino ba ang nag-introduce sa Pilipinas nito? Kasi nasako po tayo ng mga Spanish, di ba? So mga Spaniard ang nagdala ng pineapple juice dito sa bansa nating sa Pinas. Mga Spaniard. Okay? Lalagay mo natin dyan, pumelo. Ano yung pumelo? Kailan ho ba nag-start? Ang pumelo ay nag-start to noong dekada 90s. Noon ho sumikat yung tinatawag ng gin pumelo. And the rest is history. Noon ho nagsimula. At lalagay ho natin dyan, napakasarap po ng orange juice. Original po yung lalagay ko. Ang orange juice naman ho nag-start to sa Florida, sa USA. Noong 1920s, nag-start ho ng plantation. Pinarami. Ibig sabihin, nag-squeeze, nag-battle, nagbenta. Yun pong history ng pineapple, ng orange juice. Okay? Lalagyan mo natin ng ice. Siyempre, hindi pwedeng walang ice. Okay. Yan, ganyan. Basta puno lang ang gagawin nyo. Ayan, kunin natin monkey shoulder. Tatagayan ho natin, tatakalin ho natin para alam nyo, no? Para hindi ho kayo nalilito. Okay? Ayan. Ako po, naglalagay po ako. 1 to 2 jiggers. That's enough. Okay, ganun po ang standard sa mga bars, hotel, kahit malalaking hotel. Okay? Siyempre, yung 3 juices na I mentioned earlier, so, lalagyan lang mo natin, di-divide lang mo natin hanggang mapuno. Ganun lang ko kasimple. Sabi nung partner ko, i-shake naman ako yan. Okay, yan, ang pineapple juice. And then, lagyan mo natin ng pumelo. Yan. Pwede rin yung i-blend or i-shake. Ako hindi. Ituturo ko sa inyo kung paano mabilis. Ito, last but not least, yung orange juice. Okay, yan. Then, syempre, kuha tayo ng bar spoon. Yan. Para na rin mo kinig yan. Ayan. Okay, ayan, ganda.
Okay, ayan. Kuha na tayo ng American lemon kasi meron mo tayo. Ano? Okay. Tapos, nalagyan lang po natin as a garnish. Hop! Meron pa? Pagkagandahin mo natin yan ng gusto. Well, kasi ang peg mo natin dito ay pang-hotel. So, ganun din ho gagawin mo natin. Ano po? Yan, tapos, ayan, bibiyak na yan. Lagyan mo natin ng cherry. Siyempre, ang minimension ko. Yan. Tapos, siyempre, lalagyan na ho natin ng straw sa gilid. Yan. Nakapag-mix na ho tayo isang uri ho ng cocktail drink or mixed drink na tinatawag. Kasi ang tawag ko kasi sa mga binimix na gato ay cocktail drink sa mga hotel. Nakalagay ho sa menu, sa mga bar na malalaki. Ito uri ng Maki Shoulder. Isang uri ho ng Scotch Whiskey. At ito na nga ho, nilagay natin ng 3 types of juices. Yung pineapple, pomelo, at saka ho orange juice. Ayan siya. Titikman natin. Siyempre, hindi po pwedeng hindi. Wow. Ang sarap niya. Wala akong malalasahang whiskey. Aho. Kaya ho tayo, pag ho tayo nagtitimpla, huwag ho tayo pa-chamba-chamba. Okay, huwag ho tayo yung chamba, tansya-tansya. Kailangan ho, lagyan ho natin ng tamang sukat at tamang hong ingredients para masarap. Ganito, ang sarap. Kaya kung may mga tanong ho kayo about sa mga mixing o cocktail na tinatawag, yung mga ganito ho, no? Comment down below. Ako sasagot, ako magsasabi ho sa inyo. Ako ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ako pambansang mixicologist din ho ng Pilipinas. Lagi ko po sinasabi, hindi po ako nag-encourage ng inuman dito. Bye-bye!